Yan. Okay po. Ito po, oh, mainit na balita. Dalawang barko ng China. Sinundan ang mga barko ng US, ng France at Pilipinas sa sinasagawang balikatan exercises. So yan. Talagang matindi itong China, no? Ha? Matindi itong China. Pero hindi naman niya magawa ng China yung ginagawa niya sa atin eh. Hmm? Yung ginagawa niya sa atin, binubumba ang ating mga barko, hinaharas ito, hinaharas, talagang binubuli. Pero dito, dahil nandyan yung ano yan eh, convoy yan, naval convoy. Ibig sabihin, magkakasunod na mga barko ng Amerika, ng France at ng Pilipinas, hindi yan kayang gawan kung ano bang pinaplano ng China. Pag ginawa niya yan, ano yan eh, halimbawa binumba niya yan ng kahit kanyon lang ng tubig, ay lagang gulo yan. So hindi naman yan magawa ng China. Pero siyempre, gustong iparamdam ng China na tulad ng sinasabi niya, kanya ang teritoryo na yan. So gusto niyang iparamdam yan. Kaya nandun pa rin siya, nagpakita pa rin. Nagparamdam lang ng kanyang presensya. Ang barko na yan ng China, dalawang barko na bumuntot doon sa naval convoy ng mga barko ng US, ng France at ng Pilipinas, ay yan po ay surveillance ship. Hindi po yan Chinese militia vessel lang. Hindi rin po yan Coast Guard. Talagang People's Liberation Army, Navy ng nila, surveillance ship. Pinanood ko tong balita na to sa iba't ibang media outlets. Ang pagkakabanggit, ang dalawang barkong ito na bumuntot sa naval convoy ng mga barko ng Pilipinas, ng Amerika at ng France sa balikatan, ito yung mga surveillance ships. So talagang may kumbaga may pang-intimidate din ng China. Una, hindi maritime vessel lang, hindi Chinese militia vessels lang, hindi Coast Guard. Chinese Navy, People's Liberation Army, PLA Navy ship ito. At surveillance ship. Surveillance ships ito. Pero, ano lang yan, siyempre pagpaparamdam ng China na may presence siya sa lugar na yan. Pero hindi niya naman magawa yung dati niyang mga ginagawa na binubumba tayo, hinaharas tayo, binubuli talaga tayo. Hindi niya magawa yan dyan. Kasi mga katapat niya yan. Tayo kasi maliit na bansa, hindi makapangyarihang bansa na tulad niya. Kaya nagagawa niyang ibuli tayo, iharas tayo. Pero dyan, hindi niya yan kayang gawin. US yan, France yan. At hindi yan pwedeng kahit kanyon lang yan ng tubig, ay gaganti yan. Sisimulan talaga yan ng gulo. Yan ang ng China. Yan ang ng China. Pag nakakakuha siya ng katapat, hindi niya naman kaya. Pag nakakakuha siya ng katapat, hindi niya naman yan kaya. Yan yung katapat niya eh. Tayo kasi hindi niya katapat kasi maliit tayong bansa. Hindi naman tayo militarily makapangyarihan. Ang matibay lang sa atin, yung ating will na labanan siya. Humina lang naman yung gobyerno natin nung panahon ni Duterte. Pero ngayon, salamat at nakabalik na. Naninindigan na tayo laban sa China. Ang gusto naman ng China, bilateral lang ang usapan. Ibig sabihin tayo lang at sila ang mag-usap, huwag idadama yung ibang bansa. Ay hindi naman pwede kasi hindi naman siya marunong magrespeto ng mga pinag-uusapan. At kapag ang nag-uusap Pilipinas lang at China, tinatrato niya nila tayong alipin nila, tutuan nila. Hindi naman pwede yun. So ito, nagkakaroon na ng balikatan exercises. Ito, ang balikatan exercises, una-unahang pagkakataon, labas sa territorial waters ng Pilipinas. Ang ibig pong sabihin ng territorial waters ng Pilipinas, mula kasi sa pinakabaybay dagat natin, halimbawa yung Palawan, 12 nautical miles niyan, territorial waters yan. Ang ibig pong sabihin ng territorial waters, pag sinabi pong territorial waters, ang ibig sabihin po, bahagi talaga ng teritoryo ng Pilipinas. Yun yung talagang mayroon tayong sovereignty. Ang ibig pong sabihin yan,
sovereignty ang nandyan natin. Kapag pumasok dyan ang dayuhang barko, pwede nating pasabugin yan kasi territorial waters na natin yan. Dyan sa 12 nautical miles. Paglampas ng 12 nautical miles hanggang dun sa 200 nautical miles, bahagi pa rin yan ng Pilipinas, pero pwedeng magdaan dyan ang mga barko ng dayuhan. Freedom of navigation. Yan yung exclusive economic zone. Ang tubig dyan, bahagi pa rin ng teritoryo ng Pilipinas, pero hindi po sovereignty ang ini-exercise natin dyan. Sovereign rights. Ibig sabihin, tayo lang yung may karapatan doon sa mga yaman dyan. Yung isda, yung mga langis, yung natural gas, tayo ang may mag-develop niyan, manginabang dyan. Yan yung 200 nautical miles. Pero pagdating sa mga barko ng dayuhan, pwede pa silang maglayag dyan. Freedom of navigation. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, yung balikatan exercises, lumabas sa teritoryo ng Pilipinas, yung 12 nautical miles. Nakarating dyan sa exclusive economic zone natin, yung 200 nautical miles. Kaya lang, yung 200 nautical miles natin na yan, kiniklaim yan ng China. Yan yung iginuhit nila dyan yung ating yung kanilang tendas line para kasi sa China ang hindi lang nila papasukin yung territorial waters natin na 12 nautical miles. Pero yung ating 200 nautical miles bahagi daw ng teritoryo nila yan. Yan ang ginagawa ng China. Ang ginawa natin ngayon sa balikatan, dyan nagbalikatan sa labas na ng territorial waters. Ibig sabihin, exclusive economic zone na. Ang tanong, anong gagawin ngayon ng China? Kasi kiniklaim niya yung teritoryo na yan. Lumabas, wala naman siyang nagawa. Pero nagbuntot lang, nagparamdam lang. Ito mga kabunyog, mga kababayan, panuuri natin yung balita na yan. Samantala, 2 barkong pandigma ng China ang namataan sa west of Palawan habang isinasagawa ang balikatan exercises ng Pilipinas, Amerika at France. Hindi naman lumapit ang mga barko kaya nagpatuloy ang Navy drills. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Tuloy-tuloy pa rin ang naval drill sa balikatan exercises ng Pilipinas, Amerika at France sa West Philippine Sea. Pero sa gitna ng pagsasanay, may ibang barkong namataan. Sa ikatlong araw ng Balikatan 2024 exercises, nandito na nga tayo sa west side ng Palawan at pasado alas 8:30 ng umaga ay namataan itong isang Chinese vessel dito sa aking likuran. Sabi ng Philippine Navy, kanila na itong na radio signal challenge pero wala pang tugon ang mga personnel doon sa loob ng naturang barko. Ayon sa Philippine Navy, 2 nautical miles lang ang layo ng Chinese vessel sa BRP Ramon Alcaraz kaninang umaga. Ito ang Dongyao AGI 793 na isang surveillance ship. Pasado alauna ng hapon, isa pang Chinese vessel na naman ang namataan. Lumapit ito ng 3 to 4 nautical miles sa BRP Ramon Alcaraz. I think they are an electronic warfare vessel and we saw them since last night. Sa kabila nito, hindi naman daw banta sa kaligtasan at operasyon ng balikatan exercise ang mga namataang foreign vessel. We assess first if they are hazards to safety and then we do the usual procedure. Are they hazards, sir? Right now, no. Agad namang rumonda ang Philippine Navy chopper sa paligid ng Chinese vessel. Ang naturang pagpapalipad ng chopper bahagi pa rin ng aktibidad ngayong araw. Nagpatuloy rin ang cross-deck landing activity. Di tulad kahapon na may kasamang French Navy chopper, solong lumipad ang Philippine Navy helicopter. Pagsasanay raw ito sa ating mga piloto para sa tamang onboard ship landing at emergency response drill. Inaasahang mas magiging ma-action pa ang mga susunod na araw ng balikatan. Dahil sa unang pagkakataon gagawin ito sa labas ng territorial waters ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. O yan. Napanood nyo mga kabunyog, yung balita na yan. Ano naman, paramdam lang yan ng China. Kasi syempre, kailangang magparamdam ang China. Kasi lalabas kapag hindi sila nagparamdam dyan, sasabihan sila, wala namang kayong nagawa. Pero, kahit nagparamdam ang China dyan, hindi rin nila magawa dyan na harangin yan o kanyunin ng tubig yan. Yung mga kasi yan Navy yan ng France, Navy rin yan ng US, Navy ng Pilipinas. Ganyan naman ang China Kapag nakakaharap na yung talagang katapat niya, hindi niya kaya.
Tayo lang naman yung kaya niyang bulihin. Kaya tama yung ginagawa ngayon na strategy. Tama yung ginagawa ngayon na foreign policy ng gobyerno ni Marcos. Multilateral. Hindi pwedeng ang pagharap sa China bilateral. Hindi marunong rumispeto, hindi matinong kausap ang China. Kailangan ang kaharap niya talaga iba't ibang mga bansa. Yun. Yung mga kaalyado at kakampi ng Pilipinas. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.